Praise God. Amen. Blessed be the Lamb. Praise God. At ngayon naman po ay tawagin natin ang matagal na hindi ko narinig ang aawitin na to. Si Sister Bioli Apostol. Amen. Tawagin po natin siya sa harapan. At susunod po sa kanya ang Willing Heart at ang testimony po ni Sister Grace Ambrosio. Amen. Praise God. Sister Bioli. Hindi po ako nag-iisa, tatlo po kami. Sister Huling, tsaka Sister Au. Gusto po namin pasalamatan ng Panginoon dahil sa mga blessing na laging, mga pagpapala po na salita niya nasa puso namin. Kami pong tatlo cleaner po dito. At dito po namin nadama ang pag-ibig sa bawat isa. Awitin po namin yung All I Want to Do is Love Him. Ito po ay luma na pero sa puso namin, ito po ang nilagay po ng Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Kunin isang mic. Thank you, Jesus. All I want to do is love Him. So glad I feel this love for me. Jesus paid the price of redemption on the cross of Calvary. So every day my heart will praise Him. I know I'll never be the same. All I want to do is love Him. Love His holy name. Ang tanging nais ko'y ibigin siya. Dakila ang paglingap niya. Dahil sa akin siya ay nagdusa doon sa krus ng Kalbaryo. Sa bawat araw siya'y pupurihin, sa kanya ay maglilingkod. Ang tanging nais ko'y ibigin siya magpakailanman. Lord, salamat po sa Panginoon. God, Willing Heart Group. Tawagin ko po, susunod sa kanila ay si Sister Grace Ambrosio. Praise God. Praise God. Praise. Praise God. Praise.
over the horizon. It seems so far for a man to go. I fall along the way, but I'll just keep on trying, 'cause deep within my heart I know. When the cold and lonely winter winds are blowing, you got to walk on. And if we press into the end, we will be knowing. For every dark night, there's a dawn. If we will walk on. When you're out there walking with your head hang down, lift up your eyes, look around. There's joy in the journey, even when our hope seems lost. Carry on. When the cold and lonely winter winds are blowing, you got to walk on. And if we press unto the end, we will be knowing. For every dark night, there's a dawn. If we will walk on. The load is heavy and the road is long. It's so hard to be strong. But what you're longing for might be around the bend. Don't give in. When the cold and lonely winter winds are blowing, you got to walk on. And if we press unto the end, we will be knowing. For every dark night, there's a dawn. If we will walk on. There is a voice that speaks inside me. Speaks inside me, Someone walking right right beside me. Is there to help and guide me, showing me how to walk on. When the cold and lonely winter winds are blowing, you got to walk on. And if we press unto the end, we will be knowing. For every dark night, there's a dawn. If we will walk on. If we will walk on. If we will walk on. Praise God. Salamat po. Gusto ko lang pasalamatan ang Panginoon sa lahat ng ginawa niya sa buhay namin, sa buhay ko. Bagamat nag-iisa ako, pero nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil andyan ang pagkilos niya, nandyan ang lahat-lahat. Hindi ko nga minsan maunawaan ang lahat ng bagay dahil nung ako'y nagpapaaral pa lang ng high school ng anak ko, sabi ko, Lord, mapapaaral ko kaya ang anak ko ng kolehiyo, hindi ko alam. Sabi ko ng gano'n, Lord, pero ang kaisipan ko, Lord, hindi mo kaisipan. Ang lakad ko dito sa ibabaw ng lupa, pero ikaw, Panginoon, ang nagbibigay sa akin ng lakad ko.
sabi ko, nag-iisa ako, Panginoon, alam mo yun. Wala po akong suporta galing sa tatay ng mga anak ko. Ako lang, Panginoon, nag-iisa. Pero sabi ko, ikaw, Lord, ang nagbibigay sa akin ng ganitong pagsubok. Lahat ng pagsubok na natagumpayan ko, itong pagsubok na to, napakaliit lang ito, Lord, pag-aaral lang ng aking mga anak. Pero, nung pagdating ng pasukan na po, tunay si Lord ang nagpo-provide ng lahat ng naming pangangailangan. Si Lord ang nagbibigay sa akin ng lahat ng pinansyal na pangangailangan sa pag-aaral ng mga anak ko. Kaya, ang Panginoon, tunay na nararanasan ko sa buhay ko. Kaya, ako'y nagpapasalamat sa lahat sa mga prayers ng aking mga kapatid. Nilapit ako ng Panginoon kina Sister Odette na tunay na ginagabayan po ako ng Panginoon kung saan po ako lalapit, kung saan niya ako idinadako. Kaya ang Panginoon, tunay na nararanasan ko siya. Ang lakas ng kapangyarihan niya na hindi ko minsan maunawaan. Di ko minsan maunawaan sa pagkatao kong pag-iisip. Pero ang Diyos, pinapaunawa niya sa'yo pagdating ng ang lahat ng pagtagumpayan ko na. Sabi ko, Lord, kaya pala, kasi may layunin ka sa lahat ng bagay. Ako'y nagpapasalamat sa buhay ko na naparito ako sa tunay na ang Panginoon ang nagdala sa akin dito kasi minsan nung nagkaroon ng problema ang church na ito, nagkaroon ng problema ang aming si Pastor Ray saka yung sila Brother Joey, minsan dinala ako ng Panginoon doon sa bahay nila Brother Joey. Tapos pero bago niya ako dinala doon, kinausap na ako ng Panginoon, sabi niya sa akin, kung saan kitang pastor dinala yun ang maghuhubog sa'yo. Sabi ko, Lord, gabayan mo po ako kasi napakalakas ng enticing spirit dito. Sabi ko ng ganun. Napakalakas ng espiritu dito, Panginoon. Ngunit, salamat sa Panginoon dahil ginagabayan niya ako. Siya ang nagbibigay sa akin ng lakas. Siya ang nagbibigay sa akin ng tatag ng pananampalataya. At ang buhay na pinamamalas natin dapat gabay ng Panginoon. Siya dapat ang nagbibigay ng lakad natin. Kung ano yung dapat na sundin natin ang kalooban niya dahil napakasensitibo yung espiritu kung tayo ay lang tayo sa kalooban ng Diyos. Tunay na naranasan ko na siya ang provider ko. Dahil wala akong ibang kakapitan sa mundong ito. Lahat ng kakapitan ko tinanggal niya. Tinanggalan niya ako ng trabaho. Dahil nung tingid po sa mga kapatiran, nung bago ako pumunta rito, nagtatrabaho po ako. Nag-oopisina po ako sa Parañaque. Pero nung tinanggalan niya ako ng trabaho, akala ko yun na yung mundo ko. Wala na akong pag-aasa. Sabi ko, binta ko na lang yung bahay ko at uwi na lang ako sa probinsya. Dahil wala akong nanay dito. Wala akong kamag-anak dito na pwede kong lapitan. Yung pala napakarami ko palang mga kapatid. Napakarami ko mga kamag-anak. Salamat sa Panginoon dahil wala man ako ditong mga kamag-anak, may mga kapatid ako nagmamahal sa akin. Salamat po. Pinapasalamatan ko ang Panginoon. Sa Kanya lang papuri. Amen. Praise God. From your family, Elect Bride Assembly. Amen. Pero totoo, nagiging totoo sa ating mga kapatiran na pagiging family na isang church. Amen. Praise God. Amen. At ngayon naman po ay tawagin natin ang awitin ni Sister Chris Serrano. At ang sumunod po ay Sister Christy Banclos sa kanyang testimony sa ating Panginoon. At ang Logos Thinker Group from Youth Department. Amen. Palakpakan natin muli ang ating Panginoon, the Lord. Paano bang pwede bang pasig ka? Konti lang po.
nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa pagpapala niya at sa pag-iingat niya po sa amin. Bibigyan ko po siya ng special song, Kinauhawan Kita. Kinauhawan kita, aking Panginoon. Hanap ng kaluluwa ko'y ikaw. Damdamin ay nasasaktan, hindi ba rin ito makahadlang sa pagdulog ko'y may kagalakan. Wala akong ibang nais, kundi ang makita ka. Kaluwalhatian mo'y maranasan, tuwing na pupurihin kita habang nabubuhay. Dakilain ka, O Diyos, sambahin ka. Kinauuhawan kita, aking Panginoon. Hanap ng kaluluwa ko'y ikaw. Damdamin ay nasasaktan, hindi ba rin ito makahadlang sa pagdulog ko'y may kagalakan. Wala akong ibang nais, kundi ang makita ka. Kaluwalhatian mo'y maranasan, tuwing na pupurihin kita habang nabubuhay. Dakilain ka, O Diyos, sambahin ka. Dakilain ka, O Diyos, sambahin ka. Sa Diyos po ang papuri. Magandang hapon po sa inyong lahat. Hindi ko alam kung kaya ko magsalita, pero humingi na ako ng tulong kay Lord. Na-inspired lang kasi ako nung Wednesday na preaching ng ating pastor. Kasi last week po may sakit ako. Mataas yung past cells ko. Binigyan ako ni Grace ng antibiotic. Sabi niya, sis, ubusin mo to. Sabi niya, pag natapos mong inumin yan, pa-check ka ulit. Titingnan natin kung may pagbabago.
Nung Wednesday, hindi pa ako nagpapalab, sabi ko, Lord, yung preaching ni Tito Ray, hahawakan ko yon. Hindi pa man nauug, kumbaga yung bundok, gabuhangin pa lang yung nagalaw. Pero alam ko, Lord, uusad na. Tapos, in-example niya yung puno ng igos na sinumpa ni Lord yung puno ng igos, pero nandun pa yung buhay, pero wala na yung buhay sa ugat. May dahon pa siya, nakatayo pa siya, pero wala na siyang buhay sa kanyang ugat. Sabi ni Pastor, itusok mo na yung iyong takong, tayuan mo na. Nung panahon na yun na nagpipreach si Pastor, gumuguhit pa rin yung pain sa likod ko, na alam kong andun pa rin. Pero Lord, sabi ko, hahawakan ko na to. Ano mang mangyari sa akin, pinagaling mo ako sa thyroid. Lahat, inalala ko. Sabi ko, Lord, eto pa, napakaliit na bagay lang para hindi mo gawin sa akin ngayon. Kinabukasan, para gustong mapatunayan ni Brother Jong na totoong magaling na ako. Sabi ko, hindi ako magpapa-check up. Ayoko na, ano man itong nararamdaman ko. Makita man to, kumbaga para ano man makita ng doktor, hahawakan ko. Pero sabi niya, hindi, palab tayo. Pero nilalansi ko siya, sabi ko, pakain na lang tayo sa labas, imbes na ipapalab natin. Hindi, sabi niya, hila-hila niya ako sa hospital. Hanggang sa, nung nakita ko yung lab ko, napaka-negative nung result. Doon pa lang sabi ko, Lord, kagabi pa lang, hinawakan ko na to. Kaya wala na akong dapat pang ipangamba. At yung bundok na sinasabi ni Tito Ray nung preaching na yun nung Wednesday, sobra akong na-inspired kasi aminin ko sa inyo, may isa akong bundok na hinarap ng mga panahon na yun na hindi ninyo alam. In 20 years, parang meron akong bundok na inuusod. Pero sa loob ng 20 years, kumbaga, sabi ko, Lord, gabuhangin man yung musod, pero unti-unti. Hanggang sa one time, tinugon ako ng Panginoon. Kumbaga, para ngayon, pwede kong sabihin, hindi lang ako masayang-masaya dahil nanalo tayo sa lupa. Masayang-masaya ako dahil meron akong isang bundok na patag ngayon. Sabi ko nga kay Brother Jong kanina pa, hahayaan mo bang ipatotoo ko to? Magpapaalam ako sa'yo. Sabi niya, sige. Kasi sa totoo lang yung bundok na sinasabi ko sa inyo, in 20 years, mountain siya sa akin. Kasi siguro dahil magkaiba nga kami yung asawa ko, pulis siya. Di ba parang iba yung way ng trabaho niya hanggang nadadala niya yung sa bahay. Pagdating sa bahay, parang commander pa rin siya. Parang lahat, bossing. Pero alam kong mahal ako ng asawa ko. Sabi nga ni Sir Bennett, alam mo, Tita Christy, napaka-spoiled mo kay Brother Jong kasi hindi niya ako pinag-grocery mag-isa. Hindi niya ako pinamamalengke. Talagang parang binibaby niya ako ng husto. Pero meron akong attitude na pinakaayaw ko. Pinakaayaw kong attitude niya na para bang pag kinakausap ko siya, hindi niya ako makausap ng mahinahon. Parang laging mataas yung boses niya. Parang ayoko nun kasi parang lumaki ako sa pamilya na parang lahat malambing, lahat pwede nung pag-usapan ng maayos. Pero siya dahil yung way ng trabaho niya, akala niya preso pa rin ako. Parang sabi ko, Lord, tuwing aalis siya, iiyak na ako. Kakausapin ko siya after ng may problema. Sabi ko pa, huwag mo naman akong sisigawan kasi nasasaktan ako. Laging ganon. In 20 years po, laging yun na sinasabi ko sa kanya. Pero kinabukasan ganon na naman siya. Mataas na naman yung boses niya. Pero nitong lately, sabi ko, Lord, yung bundok na usod na. Alam ko isang araw magiging patag ito. One day po, nakita ko na lang may kung anong nabago kay Brother Joe. Parang isinama niya ako sa mall. Sabi niya, may pera ako. Bibili kita ng damit worth 2,000 budget ko sa'yo. Sabi niya, saan mo gustong pumunta? Bibili kita. Sabi ko na, ang sarap nung pahiramdam na parang nabigyan ako ng special attention. At parang sabi ko, Lord, ano to? Totoo ba to? Pinipisay ko yung pisngi ko. Sabi ko, Lord, totoo na. Eto na yung panalangin ko.
parang hindi ko alam kung anong kaligayahan po yung nararamdaman ko na parang eto na Lord, this is it. Kasi parang sa 20 years na umiiyak ako palagi dahil wala naman akong masabi sa ibang attitude niya. Sobrang bait po ng asawa ko. Kaya lang yun, tingin niya sa akin, preso pa rin ako. Yun lang yung iniiyak ko madalas. Tapos parang sabi ko, Lord, sa anak ko si third, parang kulang ako ng pagmamahal sa kanya. Parang kahit express kung mahal ko siya, hindi siya nagre-return ng pag-ibig sa akin. One day, nito lang din yan, lahat sunod-sunod. Kaya sabi ko nga, hindi ako nanalo lang sa lupa. Pamilya ko, panalo kami. One day, mag-grocery ako. Sabi ko, anak, hindi ko alam kung paano sumakay kasi ni-spoiled nga ako ni Brother Jong. Talagang hindi ako pinag-commute niya. Hanggat maaari gusto niya akong hatid sundo kung saan ako gustong pumunta. Tapos, hindi ko alam kung paano ako sasakay papuntang grocery. Sabi niya, ma, sige, samahan kita. First time po nag-offer si third ng ganun sa akin. Sabi ko, Lord, at nakita ko yung pagiging gentleman niya. Talagang binitbit niya, hindi niya ako pinagdala kahit napakabigat nung dala nung anak ko. Sa tuwa ko, sabi ko, anak, anong gusto mo? Saan kita gusto mong pizza? Gusto mong ganito? Hindi, mama, hindi. Sige, gagawin ko ito. Tapos hanggang pagdating namin ng bahay, alam niya na makalat, ganyan-ganyan. Naglinis siya ng bahay, winalisan niya yung bahay. Parang gustong tumalo ng puso. Parang sabi ko, Lord, pag nagbigay ka ng blessing, sunod-sunod, pero naghihintay ako ng mahabang panahon. Hanggang sa nakita ko nitong lately, lahat po ng anak ko napakababait. Mula kay Christine, na laging inaaway papa niya. Ngayon wala ka na ibang marinig, kundi pa, I love you. Hindi niya mayakap sa gabi pagtulog. Ngayon, gusto niya siya yung nasa gitna. May kung anong nangyari po. Kaya sabi ko nga, Lord, salamat sa preaching ng aming pastor. Dahil talagang yun po yung aming hinahawakan. Hindi niya kami pinabayaan na manatili akong lagi na lang umiiyak. Dahil, eto na, napatag na yung bundok. Maraming salamat, Pastor. Pinagtiyagaan mo kami. Dahil doon ako nakakakuha ng lakas. Kaya ngayon po, gusto kong pasalamatan lahat ng kapatiran. Dahil alam ko na marami din pong nananalangin sa akin. Isa pa, si Gabi pa po. One day, si Gabi, kasi napansin ko last year pa, kung bibigyan niyo pa ako ng isa pang pagkakataon, tuwing pong midterms, finals, lagi po siyang may sakit. Last year, problema na namin yun. Ngayon pong year, ganun pa rin. Yung bata nababothered na siya, sabi niya, mabagsak na ako nito. Wala akong quizzes, wala akong exams. Dahil yung mga prof niya, ayaw siyang bigyan ng exams. Sabi ko, anak, magtiwala ka kay Lord. Alam ni Lord kung anong totoo, bakit ka matatakot. Na-hospital ka, hindi ka naman nagbulakbol. Huwag kang matakot, Gabi. Pero yung bata, alam kong nababothered na siya. Gagawin ko, anak, partner tayo. Magpakabait ka sa prof mo, mag-aral kang mabuti, at ako'y mananalangin para sa'yo. At yung po ginagawa ko, panalangin. Kagabi, nakita niya yung grades niya. Sabi niya, ma, yung ina-expect kong 5. Sabi niya, 2 siya. Kaya talaga pong umaapaw ang kaligayahan ko. Sobra-sobra. Maraming salamat. Sinisenya sana ako ni Brother Boy. Praise the Lord. Amen. Tawagin ko na ang Logos Thinker Group. Amen. Salamat sa patotoo ni Sister Christy. At alam natin na hindi lang si Sister Christy ang kaya magpa-move ng bundok. Amen. Tayong lahat, kaya nating magawa yun dahil nasa atin ang Panginoon. Praise the Lord. Amen for that. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon muli. Praise the Lord.
song to sing. Possess your inheritance, for this is the year of Jubilee. Arise, bring out a time that we will not bondage. Understand the liberty by which Christ set you free. Oh, arise, possess your inheritance, for this is the year of Jubilee. Arise, be at a time when we the yoke of bondage. Understand the liberty by which Christ set you free. Entangled with every chain of captivity, bruised, battered by sin, condemned and sentenced to a life of bondage. Oh God, there was no peace within. Then a sound was heard, it was like the abundance of rain, saying, rejoice, you have received the atonement. Accept the pardoning word which was provided for you, because you're not of the bondwoman, you're of the free. Arise, possess your inheritance, for this is the year of Jubilee. Arise, be not entangled in the yoke of bondage. Understand the liberty by which Christ set you free. Saints, are you tired of living under privilege? Oh, don't you hear that sound? Saying freedom to the captive, restoration to the blind, setting free those who are bruised. Empty your vessels, let him fill them with oil, for you are free, you are free, you are free. So when the creditor comes to take away your land, show them your account, settled long ago by Calvary's Lamb. Say you are free, you are free, you are free. Oh, arise, possess your inheritance, for this is the year of Jubilee. Oh, arise, be not entangled in the yoke of bondage. Understand the liberty by which Christ has set you free. Now I can tell the world that I am free. I have heard the trumpet sound. Jubilee, freedom from all burdens and sin. Comforter has given me peace within, and who the Son has set free is free indeed. Arise, possess your inheritance, for this is the year of Jubilee.
by which Christ has set you free. Rise, possess your inheritance, for this is the year of Jubilee. Arise, be not entangled with the yoke of bondage. Understand the liberty by which Christ has set you free. Understand the liberty by which Christ has set you free. Understand the liberty by which Christ has set you free. Hallelujah. We are free. Praise the Lord. Amen. At ngayon naman po ay ating pong tawagin ang testimony ng galing kay Brother Mauro Perejoles. Amen. At susunod po ay si Kenneth Ebasco at susunod ay Sister Joy Donaire sa kanilang testimony. Praise the Lord. Palakpan muli natin ang ating Panginoon. Magandang hapon. Praise the Lord. Amen. Magandang hapon sa nagpapasalamat po ko sa Panginoon sa kanyang pag-provide ng aming mga pangangailangan. Tunay na naranasan ko ang kabutihan ng Panginoon. Ito po ay tungkol po sa yung prayer devotion dito na umatin po ako ng palaging umatin pag prayer devotion. Tapos pag sumakay po ako sa ako ng mahal, inoperan ako ng mahal yung sinisingil sa akin sa motor, ay tricycle. Tapos nagkaroon ako ng yung parang lumagay sa puso ko na magkaroon ako ng motor service. Kaya yun, naisip ko na isama sa prayer. Yun, sinama ko sa Martes yun, sinama ko sa prayer devotion. Si Errol yata yung doon, si Brother Sog. Kaya kinabukasan nung Miyerkules na yon, kinabukasan kami, tumingin kami kagad doon sa yung ng motor sa SYM. Yun, nakakuha kami kagad eh. Nakakuha kami kagad, talagang dinugo ng Panginoon kagad. Ang problema, yung nasa amin na yung motor, hindi nga ako nag-drive eh. Hindi ako marunong mag-drive eh. Hinatid pa doon sa yung may-ari ng sasakyan doon sa amin. Hinatid pa doon sa bahay. Tapos sabi ko, paano ko mag-drive nito? Hindi naman ako marunong. Tapos, kailangan pang kukuha ka muna ng lisensya. Yun. Tapos, kumuha ko ng lisensya. Hindi rin para pwede pag lisensya dito. Kailangan pa student permit. Sabi ko, magastos pala itong Ay, nakakuha na kong motor na doon na sa bahay. Panay umabot na ng 3 buwan, ay 2 buwan yata bago na yung lisensya ko. Student permit mo na, tapos lisensya. So sabi ni Sister Lina, ano ba yung motor mo nandyan yung motor mo, hindi mo naman ginagamit. May lisensya ka na. Talaga pong kinakabahan ako Sabi ko, paano ko ito gamitin? Hindi naman ako marunong mag-drive. Kaya ko, nagpapaturo ko sa kapitbahay ko, tinuruan ko ng 2 oras. Yun na, medyo wala pa rin. Naisip ko si Brother Max, marunong rin pala magturo. Tinuruan niya ako ng mga 2 oras. Ayun na, parang humingi ako sa Panginoon ng prayer nga, Lord, tulungan mo ko na matuto sa pag-drive para ito kung mayroong gawain, malaya po ako na hindi na ako mamasahe. Sa biyaya ng Panginoon, talaga pong natuto rin ako Natuto ko sa talagang ang lahat na kailangan pala nasa Panginoon pala yung tugon ng mga pangailangan. Kaya isa pa, pinasalamatan ko sa Panginoon sa lugar namin na dating squatter. Tapos ngayon naayos na, pinakalsada na. Tapos yung problema naman yung ilaw naman kasi jumper nga dati. Tapos sinama namin sa prayer. Ngayon na-aprobahan na, totoong miracle na talaga. Talagang tinugo ng Panginoon yung aking mga kahilingan. Talagang nagagalak po ko sa Panginoon na tunay na siyang tugon ng pangangailangan ng kanyang mga anak. Pinalago niya ang aking pananampalataya. Kaya ako'y nagpapasalamat sa kanya, sa kanyang
hindi matuturingan ang kanyang kabutihan. Hindi mabibilang kanyang kagandahang loob sa buhay namin. Kaya, salamat sa Panginoon. Tunay na siyang nag-provide ng aming mga pangailangan, aking mga anak, nakapag-aral sa biyaya ng Panginoon. Talagang lahat ng katugunan, siya ang lumulutas nito. Kaya pinupuri ko siya, pinasalamatan sa espiritu ng aking pamilya, Sister Lina. Pinasalamatan ko, Panginoon, na tunay na kumikilo siya sa buhay ng kanyang mga anak. Puno-puno ako ng mga pagkukulang, mga kahinaan. Ngunit naroon ang kanyang alalay, naroon ang kanyang pag-agapay sa buhay ko. Kaya, salamat sa aking mga kapatid, Marisog, si Brother, nakalimutan, Brother Boy de la Rosa. Talaga pong aming pagsama-sama dito na gumagawa, talaga pong nagagalak ako dahil natututo po ako eh. Talagang natututo ako. Salamat sa bawat isa na tinatawag ng Panginoon. Salamat sa ating pastor na patuloy na naghahayag ng salita ng Panginoon. Kaya pinupuri ko ang Panginoon sa aking buhay. Tinataas ko ang kanyang pangalan, sa ngalan ng Panginoon si Kristo. Who am I? Would care to know my name, would care to feel my hurt. Who am I that a bright and morning star would choose to light the way for my ever-wandering heart? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I'm yours. Who am I that the eyes to see my sin would look on me with love and watch me rise again? Who am I that the voice to calm the sea would call out through the rain and calm the storm in me? Not because of who I am, not because of what you've done, not because of what I've done, not because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you
that the eyes to see my sin would look on me with love and watch me rise again. Who am I that the eyes to calm the sea would call out to the rain and calm the storm in me? Not because of who I am, not because of what you've done, not because of what I've done, not because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow, away tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling, Lord, you catch me when I'm falling, and you told me who I am. I'm yours, I'm yours. Magandang hapon po. Gusto ko lang din pong pasalamatan ng Panginoon dahil sa bundok din po ng buhay na aming mag-asawa. Salamat po sa Panginoon dahil ayoko po sanang magpatotoo, pero totoo po yung mensahe na yung bundok ng buhay mo na lagi mong tinitingnan sa harapan mo na parang tingin mo hindi ka makakalpas nito dahil lampas sa iyo. Pero kaaway lang pala yung bumubulong sa iyo noon. At hindi ako mahihing ipatotoo sa inyo na ito yung bundok ng buhay namin mag-asawa mismo, na kung paano ako binigyan ng isang, sabihin natin na isang malaking bundok sa harapan ko. Ngunit salamat sa payo ng ating pastor at salamat sa mga panalangin ng bawat isa, dahil kung wala kayo, totoong hindi ko makakayanan ng bundok ng buhay ko. At salamat dahil totoong ang mensahe na bawat napapakinggan natin, totoong mabisa ito at totoong may tabak ito na kayang pugnawin ng mabigat na nasa puso mo. Hindi ko man ma-explain lahat, ngunit alam ko na alam ng Diyos kung ano yung pinaka bukod tangi na binibigay niya sa akin na lakas. Alam ko na lumalakas lang ako sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng ating pastor, dahil alam ko na may time na nangungusap siya na bakit ako napunta dito, bakit ganito ang sinishare ko na wala naman ito sa outline ko. Ako yun na nangangailangan ng salita na yun dahil bibigay na ako. Pero salamat, sabi ko nga sa Panginoon, alam ko na nililinis mo yung aming pastor. Tinatanggal mo ang lahat ng anumang balakid upang kami ay matuto pa. At alam kong darating mga panahon na to na kung paano na ipangaralan niya noon na mas higit ngayon na malinaw sa puso ko na totoo na ang bawat salita ay may kapangyarihan. Totoo, ako mismo ay ilang beses ko nung napatunayan yun na totoong sa aking mga anak, although wala dito ang aking husband, wala pong nakakatayong sakit sa amin, ng aking mga anak, dahil start pa lang
ay sinasaway ko na sa pangalan ng Panginoon dahil sinabi noon pa man, meron tayong kapangyarihan magsalita at sumaway ng lahat ng bagay na hindi naman kaloob ng Panginoon kundi para sa ikatututo lang natin. Kaya nagpapasalamat ako, Pastor, totoong alam ko kung nandyan nakikinig yung aking husband, nanonood siya. Ano naman yung bigat na naranasan naming mga pagsubok sa mga nagdaang araw. Kung wala ang Panginoon, hindi ko kaya. Kung wala ang pangangaral, hindi ko kaya. Bibigay ako. Ngunit salamat. Salamat dahil pinatitibay niya ako. Tinagpas niya yung bundok na alam ko, ako din mismo ay nagtanim din ako noon ng mga sama ng loob. Kaya inani ko, yun ang laging inilagay sa akin ng Panginoon sa puso ko na wag akong lumaban, wag akong gumawa ng mali dahil alam ko na meron din akong nagawa, kaya inaani ko. Salamat sa Panginoon dahil talagang inaani ko man yung lahat ngayon ay isang tagumpay para sa akin. At inaangkin ko yung sinabi ni Pastor kanina na dahil yun po talaga ang sinasabi ko kay Brother Junior hanggang ngayon. Sabi ko, kung wala mang kasiyahan ng pamilya na to sa Lord, maglilingkod ako dahil may kasiyahan. At kung wala man pag-ibig sa tahanang ito, magmamahal ako sa Panginoon pag mibigyan niya ako ng pagmamahal sa iyo. Kaya sabi ko nga, salamat sa bundok ng buhay ko, kaya ako nakatayo sa inyo. Kung minsan bumibigay ako, nangihina ako, pero ang Diyos hindi siya nagkulang ng paalala sa akin. Lagi niyang sinasabi na, ang tagumpay ay tapos na, nagtagumpay na siya para sa akin. At lahat ng sino man yung nananakit sa kalooban ko. Kung noon, pag nagsalita ako na, pinatawad ko na, pero nakikita ko siya, nanginginig ang laman ko, alam ko, hindi ko pa siya napapatawad. Pero nung humingi ako sa Panginoon, nung sinabi niya na, siya nga, minahal niya tayo kung sino tayo, diba? Sabi ko, Lord, gusto kong maangkin yung puso na yun. Gusto kong maranasan yung totoong mahalin ko yung nananakit sa akin, yung totoo. Naranasan ko yun nung makita ko yung isang tao na talagang hindi ko kaya. Pero nung makita ko, minahal ko siya at pinaranas sa akin ng Panginoon na huwag akong humusga dahil pinatawad lang din ako. At kung nagawa man niya yung part niya yun. At kung nagawa ko man yung part na patawarin ko siya. Part ko yun sa Panginoon. Kaya salamat, hindi ako yung gumawa ng manakit ng tao dahil yun ang script ko sa Panginoon. Kaya, totoong patuloy lang tayo. Hindi po ako umiiyak dahil bigo ako. Hindi po ako tumatayo dito dahil nasasaktan ako, kundi tumatayo ako dahil totoong patag na ang bundok na hinaharap ko. Ano mang balakid sa buhay ko, alam ko ang Diyos. Buhay na nagtitiwala sa akin. Napuri ko po ang Panginoon. Amen. Salamat sa mga bundok natin na unti-unting ginigiba ng ating Panginoon para sa atin. Praise God. At ngayon naman po ay tawagin ko Sister Juliet, Sister Jill, and Brother Samuel sa kanilang special song sa Panginoon. At sunod po natin ang testimony and song offering ni Sister Jenny Santos. Amen. At Brother Arnel and Brother Angelo sa kanilang awitin sa Panginoon. Praise the Lord. Amen. Sasamantalahin ko na uli yung pagkakataon. Narinig ko naman kanina kay Pastor na pwedeng maging madaldal ngayon. Kaya kahit 3 minutes lang. Kasi kahit nanginginig ako, lagi naman, di ko lang mapalagpas ang pagkakataon sa napakadakilang biyaya ng Panginoon. Kasi po nung naalala ko nung 2001, yung first youth camp yun, yung mga elder pumunta sa Pampanga, kami mga iglet, sumama kami sa mga elder. Tapos nakita namin yung doon, yung Pillar of Clouds. Parang isang saints yun na pinangawakan ko, kahit hindi na naulit yun, lagi na tumatanim sa puso ko yun kahit maraming pagkakamali, na lagi ko naalala yun. Pero hindi natapos doon kasi yung bawat message dito, laging parang kinakausap ako ng personal. Naalala ko nga yung
si David kasi lagi kong kaaway nung dati. Tapos sabay, merong pagkakataon na sinasakal ko siya, parang sobrang galit ko. Tapos kinabukasan si Pastor nag-preach. Tapos nagulat ako, in-action ni Pastor yung ginagawa ko kay David na sinasakal ko. Saka, kung sasabihin ko lahat ng mga message na narinig ko, na patuloy na pinapatunayan ni Lord yung salita niya, salamat sa dakilang biyaya niya. Saka, yung sa trabaho ko, hindi kasi ako nakakatim ng linggo. Kasi sabi lagi ko nire-request doon sa company namin. Kaso sabi nila, pinirmahan mo yan na kahit anong schedule mo, dapat sundin mo. Tapos nakikipag-swap ako doon sa isang kasama ko. Hindi kami pinayagan nung TL namin. Tapos nagiwalay na kami, hindi kami pinayagan, sabi ko. Sabi ko sa Panginoon, kailangan ko to, Panginoon, kasi ikaw na yung nagpatunay, Panginoon, sa buhay ko, Panginoon, na ikaw nang mangungusap sa akin, Panginoon. Saka nung nakita ko nung katrabaho ko doon siya, nag-usap kami, sabi ng katrabaho ko, Sam, ba't di ka pinayagan? Gusto mo talagang alas 2, sabi ko. Oo, gusto ko talaga yun kasi para makapagsimba ako para yun. Tapos yung pagkasabi ko yun, sabi nung katrabaho ko, nagpaalam pala siya doon sa nalipatan niyang TL na magsuswap pa rin kami. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi sa kabutihan niya, sa biyaya niya sa buhay namin. Salamat po. Bakapan ko lang po ng konti. Konti lang. Wala po kaming angking gandang boses. Nais lang po namin papurihan siya. Marami man kaming sablay sa buhay, pero yung sukdulang biyaya ng Panginoon lagi na riyan. Sapat siya sa lahat ng kakulangan natin. Nais po naming awitin yung pinamagatang sukdulang biyaya mo. Habang hindi karapat-dapat, pagukulan ng lapag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsa'y di nabahiran ng kabanalan, kawalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Habang hindi karapat-dapat, pagukulan ng habag at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng
mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsan di nabahiran ng kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan, O Diyos ng katarungan at katuwiran na kahit minsan di nabahiran ng kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Tidak. Praise the Lord. Salamat sa sukdulang biyaya ng ating Panginoon. At ngayon naman po ay ating pong tawagin si Sister Jenny Santos sa kanyang testimony at sa offering sa Panginoon. Palakpan muli natin ang ating Panginoon. Sunod po ay si Brother Arnel at si Brother Angelo sa kanilang awitin din sa Panginoon. Good afternoon po. Good afternoon sa lahat. Pastor, gusto ko lang magpasalamat unang-una sa ating Panginoong Jesus dahil eto na naman ako nakabalik sa kabila ng panghihina ko na pinagdaanan ko sa Hong Kong. Salamat ako sa ating pastor dahil alam ko grabe ang pagpipray niya sa akin na malampasan ko yun, matagumpayan ko yun. 2 months akong nahihirapan. Pero alam ko, nandyan ka, Pastor. Nagpipray ka sa akin. Pero hindi kita nagawang i-text. Nutusan ko lang yung mister ko kasi sabi niya sa akin, kasi dati nagpaalam ako sa kanya. Sabi ko, Pastor, pupunta po ako ng Hong Kong. Sabi niya, alam mo ba yung mga haharapin mo dun? Alam mo ba yung trabaho na gagawin mo? Yung mga ganyan. Sabi ko, Pastor, may employer na ako, may visa na ako wala nang atrasan pa. Kaya sabi ko, pag-pray mo na lang ako, Pastor.
nung nandun na ako sa Hong Kong, grabe talaga. 6 a.m. to 1:35 a.m. ang trabaho ko non-stop. Grabe, ang weight ko. Umalis ako, 130 pounds. Pagbalik ko, 160 na lang. Hindi ako nagpapakita sa inyo kasi ayoko. Depressed ako. Dinidibdib ko yung pangyayaring yun. Kasi nawala yung dream ko na makapunta sa Canada. Kasi yun lang naman, stepping stone ko dapat yun para mabilis makapunta ako sa Canada. Kaso nawala na. Sige lang, hayaan ko na yung Canada. Pero sabi ni Pastor, pinaghahawakan ko rin yun. Sinabi niya, nandun pa ako sa Hong Kong. Sabi ni Benji, sabi ni Pastor, pag will talaga ni Lord na papupuntahin kayong mag-anak doon, papupuntahin talaga kayo. Di sabi ko, hindi ko talaga kaya. Uwi na ako dito sa Pilipinas. Grabe pa ang homesick. Grabe, ang makikita, nandun ako sa 37th floor. Makikita mo sa gabi, ang lungkot-lungkot, ang tahimik. Ang tingin ko nga sa Hong Kong, puro pangit. Walang magandang lugar, walang magandang mga ugali, puro pangit. Wala talaga, pangit talaga ang tingin ko dun sa Hong Kong. Wala talaga. Hanggang ngayon, wala. Puro pangit. Makita ko ang Hong Kong, makita lang ako ng wala bang Chinese. Makakita lang ako ng Chinese. Grabe, ayoko. Parang galit ako na, basta na-traumatize talaga ako. Gusto ko magpasalamat kay Pastor kasi nandyan siya. Nung last Wednesday, di ba matagal na ako dumating, August 30, pero hindi ako nagsimba kasi parang galit ako sa mundo. Parang hindi natuloy yung Canada ko, yung future ng mga anak ko, wala na naman. Pero sige lang, alam ko may reason siya at meron siyang dahilan at meron siyang nakalaan para sa amin. Tapos, yun lang, last Wednesday pala, sabi ng anak ko, siya laging nagsisimba dito. Sabi, Mami, simba tayo. Sabi, ayoko. Sabi, hanapin ka na naman sa akin. Hanapin ka na naman nila sa akin. Sabihin mo na lang, wala. Nandun. Sabi ko ganon. Sabi niya, hindi na, si Pastor na mismo. Sabi ko, umiwas ka, huwag ka mag-shake hands. Sabi ko ganon. Sabi niya, hindi, nag-shake hands ako bago ako umuwi. Sabi niya ganon. Ganon ba? Sige na nga. Visa ko last minute. 10 minutes to 7 o'clock na lang. Salamat ako kay Lord dahil eto na, nakabalik na ako ulit. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you. Kakanta kami. Ito singer ako, hindi Pero ano lang ako. At saka nagki-keyboard si Joshua Castaneda. Ialay namin kay Lord to. Ay, magpapasalamat rin pala ako kay Ninang Odette, sa mga kapatiran na nagpipray sa akin, Ninang, Sister Grace, Ninong. Sino pa man, salamat talaga. Salamat. Buong church. Ay, thank you sa lahat. Thank you po.